Okay, good morning mga suki ko. So today's video ay gagawa tayo ng pangbatang short. Simple and easy shorts lang po yan. So yan, meron tayong tela. Ang tela natin ay apat, pinag-apat ko na yan. So doble-doble, gagawin natin apat. Yan, tira-tira lang natin yan sa mga pagtabas natin. So, yung lapad po pala niyan is 10 inches to 11 inches. 10 to 11 inches. Yan. So, pinag-apat ko siya. Bale, ganyan. Susukat lang tayo dyan ng 11 inches. Yan. So, 11 inches yung haba ng sinusukat ko. Pero yung magiging total ng haba ng inyong tela is 16 inches. Tapos yung lapad niyan is 10 to 11 inches. Ayan. So gumuhit lamang po ako dyan ng 11 inches na haba. Tapos 2 inches naman na lapad dyan. Para doon sa gagawin nating uka dyan sa ating front. Yan. So, ganyan. Guguhit lamang po tayo. Kumuha nga ako ng ruler para mapantay natin. Ayan. Tapos, dito naman sa gilid, ayan, guhitan nyo rin. Tapos, lalagyan nyo ng curve, pag ganon. So, yung curve naman yan, mga 2 inches ulit yan. 2 inches ulit yung ano niya, yung pa-curve niya na yan. Simula dun sa arrow, dun sa square na yon. Tapos tatanggalin ko lang yung gilid kasi maraming ano yan, maraming himulmol ng tela. I-edging naman natin yan, kaya mabilis lang. Ayan po mga suki. Ganyan lang gagawin nyo sa pag may mga sobra-sobra kayong tela. Ako ganyan ang ginagawa ko. Sobra-sobrang tela ko ganyan. So ngayon naman, ikakat na natin dito. Medyo malabo nga yung guhit ko dyan. Kaya dinagdagan ko pa para makita nyo. So doon, yung 2 inches po yan. Yung aalisin natin na yan, 2 inches. So, ganyan lang. Pag bata lang naman kasi maliit lang talaga. Mas kailangan maliit kasi pangit pagka sobrang malaki siya. Ayan. Pinaghiwalay ko nga ng gupit kasi medyo makapal. Ayan. So, ganyan lang po yung gagawin nyo. And then, susukat kayo mga 5 inches. Yan. 5 inches po, simula dun sa punja hanggang dun sa baba. Ayan. 5 inches. Kasi may tupi pa yan eh. Lalagyan pa ng tupi. So, yan. Nilagyan ko na ng mark para kahit ano, hindi na kayo malilito. Okay? Gugupitin nyo lang yung excess na yan para, ayan. And then, mag-slide po kayo dyan. Mag-i-slant. Pa-slant naman. Yan. Pa-slant lang siya. Gugupitin nyo rin yun. Yung pa-slant na yun. Okay. So, ganyan lang. Para hindi kayo, tapos nagpa-side ako. Para yun yung pagka, ano naman, pag tinitiklop natin sa bandang laylayan. Tapos ginupit ko na yung ano, sa bewang. Yan. So ngayon, pagbabalik ta rin natin, naka front kasi yung ano, sa wrong side po ng ano dapat kayo magmamark. Kaso lang ako, ganyan po yung nilagay ko para makita nyo mabuti. Ayan, pagsasamahin nyo lang sa wrong side, tapos lagyan nyo ng mark. Yan. Pinagsama ko lang yung dalawa, tapos yung dalawa. So, nilagyan ko ng letter F as front and letter B as back. Ayan.
Ngayon, pag didikitin mo, and then, sa front naman, para hindi, kasi ako, ang nangyari dati, hindi ko nilalagyan ng, ng bawas sa front. So, ngayon, pag sinusuot mo, umbok siya, umuumbok dito sa bandang puson, saka sa may bandang punja. So, ngayon, babawasan natin ng mga half inch lang. Half inch lang po yan. Sukatin nyo. Pero kung hindi nyo masyadong kabisado, ayan, lagyan nyo ng mark, ganon. Ako, nilagyan ko na siya ng mark para isang gupit lang. Okay? So, check nyo lang mabuti, baka magupit nyo rin yung isa. Kailangan, hindi sila pantay sa front. Yung front, mas maiksi, or mas ano tawag dyan, mas mababaw ang punja. So, ganon. Magma-minus kayo sa front. Tapos, sa back, plus naman. So, yan. Babawasan din natin ng half inch sa punja, ganon. O, yan. Tapos, may pa-slant. Mag-i-slant ka dyan para sa sa pagtitiklop. O, yan. So, half inch lang yung bawas. Tapos, half inch lang din yung dito sa baba. Sa punja at saka sa legs. Okay na yan. So, ngayon naman, tatahiin na natin siya. Okay. Ang gagawin nyo, back to back, ganyan. Pagsasamahin nyo yung parehas harap. Ayan, ganyan. Yung pinaka may uka, ayan. Pagsamahin nyo lang siya. Okay? Ayan. Pa-slant. Tahiin nyo lang pa ganon. Tapos, yan. Okay na. Buo na siya nun. Tapos yung front naman, pagsasamahin nyo pa rin, front na yan, ito yung tatahiin nyo, yung pinaka may uka pa rin. Yan. Ganyan lang mga simpleng gawaan. Pero yung mentor ko, hindi ganyan yung paggawa niya. Ayaw niya yung ganyan kasi nga daw po ay pangit. Pero ako, okay na yan sa akin kasi pag pangtinda lang po sa mga tiyanggi-tiyanggi, ganyan yung titinda nyo lang po sa labas, maramihan, ganyan, pwede na yan. And then, pagsamahin nyo na po yung pagkabilang gilid, ayan, magkabilang gilid na yan, pagsasamahin nyo na, tahiin na rin. Bali, yung tahi niyan is half inch. Half inch po yung tahi. Ganyan. Ayan. Sa kabilang side na naman, nakita nyo, medyo magkaibang sukat. So, ganun talaga pag may front yun and back. Ganon. Yun din yung napansin ko pag gumagawa ako ng walang front and back. Parehas lang. Ano yan tawag? Parang lumolobo sa harapan. Ganon. Okay? I-edging ko muna yan. Pagkatapos niyan, pag na-edging na, yan, titiklupin nyo naman yung laylayan. Ganon. So, ayan. Ganyan na siya. Na-edging na yan. Pag na-edging na, titiklupan nyo na yung laylayan ng 1/4 tapos mga 1 inch. Ganyan. Ayan siya. Oh. 1/16 lang yung toppings niya na. Pagka nag-top kayo is 1/16. Kailangan kabisaduhin nyo yung 1/16. Huwag yung 1/4. Pangit yung 1/4. Pagka 1/4 yung tahi, ay nako, pangit siya tignan. Basta 1/16 yung patong ng topping niya. Yan. Ganyan kasi yung tinuro sa akin nung mentor ko. Ayan. Basta sabi niya lagi daw sanayin ko yung 1/16 na tahi. Yung pinaka gilid na gilid sa tela. Ganyan. O diba? Gilid na gilid. Next naman itong kabilang side naman. Ganon. O diba? Sa ganyang paraan lang mayroon na kayong magagawang shorts. So, ngayon naman, pagka meron po kayong budget, mas maganda talaga, may budget kayo. Bili kayo ng mga makina na kagaya ng ginagamit
ko para heavy duty po yan. Magandang klase talaga. Matagal ko nang gamit yan. Since 2019 pa. O, diba? O, ngayon okay na siya. Gagawin niya na pagsasamahin niya na yung punja. Yan. Tapos na yan. O, tapos e-edging nyo na lang sa huli. Okay? Pagpantayin nyo lang yung punja niya para pwede nyong ulitin yan. Ang ginagawa ko, dinodoble tahi ko yan. Pero hindi ko na pinakita dyan sa inyo. Kasi nga, pang tutorial naman yan. Pwede nyong doblehin yan, ha? Ayan. Pagpapantayin nyo lang sa kabilang gilid. Yan. And then, pagkatapos nyo, okay na. Ang bilis lang, ano po. Yan yung easy way for how to make shorts. Pwede rin ganyan yung pang-adult. Pwede rin. Pang-adult tsaka pang-kids. Pwede rin. Now, nakita nyo po, binaliktad ko na. Ang gagawin naman natin ay hahanapin nyo yung front. Dahil nga mayroon na tayong front, ititiklop lang natin yan. Ayan. Papakita ko sa inyo yung front niyan. Tapos, babawasan mo yung front ng 1 inch. 1 inch, nilagyan ko ng marka. Dapat yung front, ayan. So, nakalagay front. Yan, F. So, pagka front, babawasan nyo po siya ng 1 inch sa front para maging slant siya. Yan yung front niya. Mas mababa yung tela kumpara sa back. Ganon. Sa paggawa kasi ng short, meron tayong front and back. Tapos, kailangan magma-minus ka ng 1 inch. Ayan, gugupitin ko na po. 1 inch sa front. Tapos, add naman ng 1 inch sa back. So, pag pinagganyan mo siya, makita nyo magkahiwalay 1 inch yung niya. So, ganyan po yung mangyayari. Ngayon, tatahian ko siya ng 1/4 ulit para hindi ko na siya i-edging. Kasi pag in-edging ko pa, sayang pa yung yung tag dito. Masasayang pa yung sinulid. So, kung mumurahin lang po yung inyong paninda, huwag nyo nang i-edging. Ganyan lang gagawin nyo. Sa paggawa sa garter na yan. Paano mo galagyan ng garter? So, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko muna siya ng tahi na 1/4. Ganyan din yung paggawa ko po sa bedsheet. Para secured talaga siya. Yan. And then, susukatin nyo po yan. Susukatin nyo po kung ano po yung waistline niya. So, nakakabit dyan, mayroon tayo ditong inches sa ating makina. So, 14 inches po yan. Sa 14 inches, ayan. Babalik ko na. Sa 14 inches, kukuha ka lang yung garter na 1/2 inch. So, yung 1/2 inch garter ko dyan is pang bedsheet po yan. Pang bedsheet. Ayan. Okay? So, yung kabuuan ng bilog niyan, is 28. 14 plus 14 is 28. Ano po? So, ang mayayari dyan, kalahati lang yung kukuhanin natin. Ganyan. Okay? Tapos, so ayun nga, ipapakita ko nga sa inyo, 14 inches lang po yung ikakat nyo. Tapos mag-a-add kayo ng 1 inch para sa allowance niya na tahi-tahi. So, pag pinagdugtong nyo po kasi yan, kakain kayo ng mga 1 inch to 2 inch. Ganon. So, pag dudugtungin ninyo, ayan, isild nyo mabuti.
Doble-doble-doblehin ninyo para hindi agad siya, tawag dyan, hindi agad siya madaling masira. Mas maganda yung secured siya. Kasi ang habol natin dyan is quality, hindi siya quantity. Quality made versus quantity. So, mas dapat lamang po yung quality made. So, ganun. Ngayon, lalagay na natin yan. Ayan nga. Tatabunan nyo lang siya, ganyan, Kailangan hindi siya kasama sa pagtahi. Huwag nyong isasama sa pagtahi kasi para maano nyo po yung garter. Pag sinasama kasi sa pagtahi yan, papangit siya, madali siya masira actually. Pag mga cotton, pwede. Pero ako, hindi ko sinasama talaga kasi pwedeng palitan ng nanay yan Pagka na-lost thread yung garter, pwedeng palitan ng nanay. Pwede niyang palitan. Pambata kasi yan, di ba? Mabilis lang kasi ma-lost thread ang garter kumpara sa tela. So, kung araw-araw naiihian lang naman mga bata yan, nadudumihan bahagya, ganon. Hindi naman masyadong yan, madali masira. Kaya, ganyan na lang. Hindi ko sinasama yung garter sa pagtahi para namumove yung garter. Ganyan. Tapos, if ever nga ma-lost thread ang garter, so, yun. Pwedeng palitan ng nanay yan. Di ba? Papalitan lang. Mas maganda kasi yung ganyan. Ganyan din tinuro sa akin ng mentor ko. Kasi, yun yung pinakaano niya. Kasi pagka po yung tinatahi, pati po yung garter, di ba ang hirap tanggalin? Dahil nga po may garter siya. Hirap tanggalin. Hindi nyo na malalagyan ng Depende lang kung magaling kayo magtastas. Ganon. So, yan lang. Super easy lang. Tapos na po tayo sa ating shorts. Jaran! Diba? Ang ganda, kalahin nyo ba naman? Ganyan, magkakaroon kayo ng shorts na ganun lang, kadali. Yung sa ilalim, kahit ganyan-ganunin mo, matibay na yan. Kasi na-edging pa, tapos, sobrang ganda. So, ayan yung outcome natin. Thank you so much.